Hello guys, musta kayo? So ngayon lang tayo makakapag-shoutout. Kung nakikita nyo, medyo na busy ako kaya hindi ako nakapag-shoutout. Nag-attend kasi ako ng training ng security professional para may extra trabaho pa tayo bukod dito sa pag-YouTube. So ito yung shoutout natin. Shoutout kay Jessie Butron, Tess Rabuya, Junaline Habana, Jose Esteller, at kay Richard Aras, AG Yahe. Hirap basahin ng pangalan ninyo guys. Kaya kung maaari, i-comment na lang ninyo yung pangalan ninyo para madaling mabasa. Shoutout din kay Estrella Buscado, Lourdes De Jesus, Mardy Suzuki, at kay Gay Sumojo. So yung iba, mag-comment lang kayo na mag-comment para pag may time tayo makapag-shoutout, may shoutout kayo. Pati yung gusto nyo ipa-shoutout. So yun lang. Umpisa na natin ang kwento. Tata Pulyon, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Cardo. Ang mahalaga ay iligtas ang inyong pamilya at ang ating baryo. Bago po natin simulan ang kwento, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong update sa ating latest uploads. Maraming salamat. Noong taong 1970 sa liblib na bahagi ng Capiz, partikular na sa isang maliit na baryo na tinatawag na Sitio Maligaya, naninirahan ng isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Tata Pulyon. Ang Sitio Maligaya ay napalilibutan ng masukal na kagubatan at malalawak na tubuhan. Sa panahong ito, wala pang kuryente sa lugar at tanging mga gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa gabi. Si Tata Pulyon ay hindi ordinaryong matanda. Siya ay isang albularyo na may malalim na kaalaman sa mga lihim na dasal o orasyon. Ngunit may isang kapansin-pansin sa kanya. Palagi siyang may bitbit na bote ng tuba o alak. Madalas siyang makitang pasuray-suray sa kalsada. Kaya naman, binansagan siyang lasenggong albularyo ng mga taong hindi nakakakilala sa kanyang tunay na kakayahan. Isang hapon, habang nakaupo si Tata Pulyon sa ilalim ng puno ng nara at sumisipsip ng kanyang alak, lumapit ang isang binatang nagngangalang Cardo. Hingal na hingal ito at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tata Pulyon, tulungan niyo po kami. Ang aking asawa manganganak na. Ngunit may naririnig kaming tiktik sa may bubungan ng aming bahay. Ang sabi ni Cardo habang nanginginig ang mga kamay. Ibinaba ni Tata Pulyon ang kanyang baso at tumingin ng diretso kay Cardo. Ang kanyang mga mata na dati ay tila mapungay dahil sa alak ay biglang naging matalas at seryoso. Cardo, kumuha ka ng abo sa kalan at ikalat mo sa paligid ng iyong bahay. Huwag kang papayag na may butas ang iyong bubong. Ang tugon ni Tata Pulyon habang kinukuha ang kanyang lumang sinturon na gawa sa balat ng hayop. Ginoong Tata Pulyon, sapat na po ba ang abo? Sabi ng mga matatanda kailangan din ng buntot pagi. Ang tanong naman ni Cardo. Gawin mo ang sinasabi ko, Cardo. Susunod ako sa inyong bahay kapag handa na ang aking mga kagamitan. Sagot ni Tata Pulyon bago muling uminom ng alak. Pag-alis ni Cardo, pumasok si Tata Pulyon sa loob ng kanyang maliit na dampa. Kinuha niya ang isang sisidlan na gawa sa kawayan. Sa loob nito ay may mga langis na may iba't ibang ugat ng halaman, mga itim na bato at isang maliit na aklat na sulat kamay ang bawat pahina. Alam ni Tata Pulyon na hindi lang basta aswang ang nasa Sitio Maligaya. Matagal niya nang nararamdaman ang pagdating ng isang grupo ng mga nilalang galing pa sa kabilang bayan. Habang naglalakad si Tata Pulyon patungo sa bahay ni Cardo, ang kadiliman ay tila bumabalot sa buong baryo. Ang huni ng mga kuliglig ay biglang tumigil. Isang sinyalis na may kakaibang nilalang na gumagala sa malayo. Narinig ni Tata Pulyon ang tunog ng tiktik. Mabilis ang tunog na ang ibig sabihin ay malayo pa ang mga aswang. Ngunit hindi nagpalinlang ang matanda. Lumabas kayo!
Alam kong narito na kayo sa paligid. Mahinang sambit ni Tata Pulyon habang hawak ang kanyang bote ng alak na may halong binditadong langis. Biglang may lumipad na malaking ibon sa ibabaw ng puno ng saging. Ang mga pakpak nito ay kasing laki ng sa tao at ang mga mata ay naglalabas ng mapulang liwanag. Hindi natakot si Tata Pulyon. Huminto siya sa gitna ng daan at binuksan ang kanyang bote. Akala nyo ba dahil nakainom ako, hindi ko na kayo kaya? Hamon ni Tata Pulyon sa dilim. Isang boses na parang galing sa hukay ang sumagot mula sa kakahuyan. Matanda, huwag kang makialam sa aming hapunan. Gutom na kami at ang sanggol sa loob ng bahay na yon ang aming kailangan. Hanggat ako ang albularyo sa baryong ito, walang sino mang masamang loob ang makakapanakit sa mga tao rito. Deklara ni Tata Pulyon. Biglang bumaba mula sa puno ang isang nilalang na ang itaas na bahagi ay tao, ngunit ang ibabang bahagi ay nawawala. Isang manananggal. Kasabay nito, may 3 malalaking aso na may mapupulang mga mata ang lumitaw mula sa mga damuhan. Ito ay mga aswang na nagpapalit ng anyo. Napaliligiran si Tata Pulyon. Kinuha niya ang kanyang aklat at nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi maintindihan ng ordinaryong tao. Ang bawat salita ay tila may kasamang kapangyarihan dahil ang mga aso nasa paligid niya ay nagsimulang umurong at umungol sa sakit. Tata Pulyon, mamatay ka na! Sigaw ng isang nilalang habang sumusugod pababa. Mabilis na iniwas ni Tata Pulyon ang kanyang katawan kahit tila pasuray-suray siya. Isinabo niya ang hawak na alak sa direksyon ng manananggal. Na parang pagtama ng alak sa balat ng nilalang, umusok ito at nagsimulang masunog ang laman nito. Anong klaseng alak yan? Ang hiyaw ng aswang. Iyan ang alak na may halong luya, bawang at mga dasal na hindi nyo kayang tiisin. Sagot ni Tata Pulyon habang mabilis na hinuhugot ang patalim na gawa sa tansong luma na ngunit may mga ukit na krus. Isa sa mga aswang na anyong aso ang sumunggab sa braso ni Tata Pulyon. Kinagat nito ng malakas ang matanda ngunit tila walang naramdamang sakit si Tata Pulyon. Sa halip, hinawakan niya ang ulo ng aso at dinikitan ng kanyang palad na may nakasulat na orasyon. Sa pangalan ng katarungan, bumalik ka sa iyong tunay na anyo at magdusa. Ang sigaw ng matanda. Ang malaking aso ay biglang nagpalit anyo at naging isang lalaking taga-kabilang baryo. Namilipit ito sa lupa habang ang balat ay tila tinutupok ng apoy na hindi nakikita. Habang nangyayari ang labanan, ang ibang mga aswang ay nagsimulang mag-alinlangan. Nakita nila na ang lasenggong albularyo na kanilang minamata ay may taglay na lakas na hindi nila inaasahan. Umalis na kayo kung ayaw nyo pang maubos. Banta ni Tata Pulyon sa natitirang mga aswang. Ngunit ang pinuno ng mga aswang, isang matandang babae na tinatawag na Manding, ay lumitaw mula sa anino ng isang malaking puno ng kapok. Si Manding ay kilalang mangkukulam at aswang sa lalawigan ng Kapis. Pulyon, matanda ka na. Ang iyong mga dasal ay humihina na rin gaya ng iyong tuhod. Pangungutya ni Manding. Manding, alam kong ikaw ang nagdala sa kanila dito. Matagal na kitang binabalaan na huwag kang tatapak sa Sitio Maligaya. Sagot ni Tata Pulyon habang inaayos ang kanyang pagkakatayo. Ang baryong ito ay magiging aming palengke. Maraming bata rito, maraming bagong panganak. Hindi mo kami mapipigilan lahat. Sabi ni Manding habang ang kanyang mga kuko ay nagsisimulang humaba. Tumawa ng malakas si Tata Pulyon. Isang tawang tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Manding, nakalimutan mo na yata kung sino ang nagturo sa iyo ng unang orasyon mo. Ngunit ang tinuro ko sa iyo ay para sa paggaling, hindi para sa pagpatay. Nagulat ang mga aswang sa narinig. Hindi nila alam si Tata Pulyon at ang kanilang pinuno
ay may nakaraan. "Tumahimik ka! Sugurin niyo siya at patayin ang matandang yan!" Sa utos ni Manding, sabay-sabay na sumugod ang dalawa pang aswang na anyong baboy damo at manananggal na kanina ay nasunog ang balat. Si Tata Pulyon naman ay hindi na tinag. Kinuha niya ang kanyang bote ng alak at umilom ng malaki. Pagkatapos ibinuga niya ang alak sa harapan ng isang sulo na bitbit niya, na lumikha ng isang malaking bola ng apoy. "Huwag kayong lalapit!" Ang babala ni Tata Pulyon habang ang apoy ay nagsisilbing harang sa pagitan niya at ng mga aswang. Ang apoy ay hindi ordinaryong apoy. Ito ay may kulay asul sa gitna. Isang tanda na ito ay may kasamang espiritual na lakas. Ang mga aswang na sumubok na dumaan sa apoy ay agad na napapaatras dahil sa tindi ng init na dulot nito sa kanilang mga masasamang katawan. Habang abala ang mga aswang sa apoy, mabilis na kumilos si Tata Pulyon patungo sa bahay ni Cardo. Alam niyang ang pangunahing target ng mga ito ay ang asawang manganganak. Pagdating niya sa bakuran, nakita niyang nakapaligid na ang mga aswang sa ilalim ng bahay. Sinusubukang itusok ang kanilang mahabang dila sa pagitan ng mga kawayang sahig. "Lumayo kayo dyan, mga demonyo kayo!" Sigaw ni Tata Pulyon habang sinasaboy ang mga itim na bato sa paligid ng bahay. Ang mga batong ito ay ang anting-anting na nakuha ni Tata Pulyon mula sa kuweba ng bundok. Sa pagtama ng mga bato sa lupa, tila nagkaroon ng kuryente na nagtaboy sa mga aswang na nasa ilalim ng bahay. "Tata Pulyon, salamat sa Diyos at dumating po kayo!" Sigaw ni Cardo mula sa bintana. "Cardo, huwag kayong lalabas. Manatili kayo sa loob at patuloy na magdasal." Utos ni Tata Pulyon. Hinarap muli ni Tata Pulyon ang grupo ni Manding. Sa puntong ito, ang buwan ay natatakpan na ng makapal na ulap na lalong nagpadilim sa paligid. Ang hangin ay naging malamig at may amoy ng malansang dugo. "Pulyon, hindi mo kayang bantayan ang bawat bahay sa baryong ito. Habang narito ka, ang aking mga kasama ay nasa kabilang dulo na ng sitio Maligaya." Pananakot ni Manding. "Manding, kilala mo ako. Alam mong hindi ako nagpupunta sa laban nang walang paghahanda." Kalmadong sagot ng matanda. Biglang may narinig na mga putok ng baril mula sa kabilang bahagi ng baryo. Ang mga kalalakihan sa baryo na dati nang binigyan ni Tata Pulyon ng mga bala na binindisyonan at pinahiran ng langis ay nagsimula na ring lumaban. "Ano ito? Anong nangyayari?" "Ang mga tao sa baryong ito ay hindi natakot, Manding. Tinuruan ko silang lumaban. Ang takot ang nagpapalakas sa inyo, pero ngayon, wala na kayong makukuha rito." Sabi ni Tata Pulyon. Galit na sumugod si Manding mismo kay Tata Pulyon. Ang kanyang bilis ay hindi kayang sabayan ng mga ordinaryong mata ng tao. Ngunit si Tata Pulyon, sa kabila ng kanyang kalasingan, ay may talas ng pakiramdam. Ginamit niya ang kanyang sinturon upang ipulupot sa leeg ng nilalang nang magtangka ito nga kumagat sa kanya. Bitawan mo ko, Pulyon!" "Tapusin na natin to, Manding. Masyado ng maraming buhay ang kinuha mo." Sabi ni Tata Pulyon habang sinasakal ang aswang gamit ang sinturon na may mga nakaukit na dasal. Habang nagbubuno ang dalawa, ang ibang mga aswang ay nagsimulang magsipulasan dahil sa takot sa mga baril ng mga taga-baryo at sa lakas na ipinapakita ng albularyo. Ang manananggal ay sinubukang lumipad palayo, ngunit isang taga-baryo ang nakakuha ng kanyang ibabang bahagi at nilagyan nito ng asin at suka. Napahiyaw ang manananggal sa himpapawid bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi na muling makakabit sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling matatag si Tata Pulyon. Hawak pa rin niya itong si Manding, ngunit ang lakas ng aswang ay hindi biro. Tinulak ni Manding si Tata Pulyon kaya tumilapo ng matanda sa isang tumpok ng mga panggatong. "Akala mo ba ganun lang kadali yun, ha?"
ang pangungutya ni Manding habang naghahanda sa muling pagsugod. Dahang-dahang tumayo si Tata Pulyon. Pinagpag niya ang kanyang damit at muling uminom ng alak sa may bote. Sa pagkakataong ito, ang laman ng bote ay pulbos na. Manding, ang huling lagok na ito ay para sa iyong katapusan. Sabi ni Tata Pulyon. Kumuha si Tata Pulyon ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Kahoy na kamagong. Itinapat niya ito sa kanyang bibig at bumulong ng isang napakahabang orasyon. Ang krus ay nagsimulang uminit at magliwanag. Hindi maaari ito. Ang orasyon ng San Miguel. Tama ka, Manding. Ang orasyong ito ay hindi para sa lahat, pero para sa mga gaya mong ayaw tumigil sa kasamaan, ito ang nararapat. Sabi ni Tata Pulyon. Itinutok ng matanda ang krus kay Manding. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa krus na tumama sa dibdib ng aswang. Si Manding ay tumalsik sa puno ng nara at hindi na nakagalaw pa. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging abo at ang kanyang tinig ay naging isang mahinang iyak hanggang sa tuluyan siyang mawala. Nang makitang patay na ang kanilang pinuno, ang mga natitirang nilalang ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa masukal na gubat. Hindi na sila lumingon pa, dala ang takot na baka sila ang isunod ng lasenggong albularyo. Hingal na naupo si Tata Pulyon sa lupa. Ang gabi ay dahan-dahang lumilipas at ang liwanag ay ang bukang liwayway na nagsisimulang sumilip sa silangan. Lumabas si Carlo mula sa kanyang bahay, kasunod ang iba pang mga taga-baryo na may bitbit ng mga sulo at baril. Tata Pulyon, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Cardo. Ang mahalaga ay iligtas ang iyong pamilya at ang ating baryo. Sabi ni Tata Pulyon habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Maraming salamat po, Tata Pulyon. Kung hindi dahil sa inyo, baka naubos na kami dito. Ngumiti lang si Tata Pulyon at kinuha ang kanyang bote. May natira pa bang alak sa inyo? Tuyot ng lalamunan ko sa pakikipag-usap sa mga yon. Natawa ang mga taga-baryo sa kabila ng takot na kanilang naranasan. Alam nilang kahit lasenggo ang tingin nila kay Tata Pulyon, siya ang tunay na tagapagligtas ng Sitio Maligaya. Ngunit alam ni Tata Pulyon na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga aswang ay parang damo na kapag pinutol ay muling tutubo kung hindi bubunutin ang ugat. Marami pa siyang kailangang gawin upang masigurong hindi na babalik ang mga ito. Cardo, tipunin mo ang mga kalalakihan mamayang gabi sa plaza. Meron akong ituturo na hakbang kung papaano protektahan ang bawat kanto ng ating baryo. Utos ni Tata Pulyon. Opo, Tata Pulyon. Gagawin namin ang iyong sinabi. Sabi ni Cardo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang dampa si Tata Pulyon, napansin niya ang isang kakaibang balahibo sa lupa. Isang balahibo na hindi galing sa ibon o sa aso. Pinutol niya ito at tinignang mabuti. Ang balahibo ay kulay lila at may amoy ng asopre. Mukhang may malaki pang darating. Ang bulong ni Tata Pulyon sa kanyang sarili. Pagdating sa kanyang dampa, hindi muna natulog ang matanda. Binuksan niya ang kanyang lumang baul at inilabas ang isang mapa ng Pilipinas. Itinuro niya ang bayan ng Sigma sa Capiz at pagkatapos ay ang hangganan nito patungo sa Iloilo. May mga markang pula sa mapa na tila mga ruta ng mga nilalang na gabi kong gumala. Dito sila nanggagaling, sa kuwebang ito sa kabundukan ng Madyaas. Ang sabi ni Tata Pulyon habang tinititigan ng isang bahagi ng mapa. Kumuha siya ng panulat at nagdagdag ng mga nota sa kanyang aklat ng orasyon niya. Alam niyang kailangan niyang maghanda ng mas malakas na depensa. Ang mga aswang na kanyang kinalaban kanina ay mga tauhan lamang. Ang tunay na panganib ay ang hari o ang pinakapinuno ng mga ito na matagal nang nananahimik sa kailaliman ng bundok.
Lumipas ang ilang araw sa Sitio Maligaya na tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay tila ba isang babala bago ang malakas na bagyo. Si Tata Pulyon ay hindi tumigil sa paghahanda. Araw-araw siyang nagbababad sa paggawa ng mga langis at pag-uukit sa mga kahoy ng dita at manunggal. Isang gabi, habang umiinom si Tata Pulyon sa kanyang balkonahe, dumating ang kapitan ng baryo, si Kapitan Tiago. Mukhang balisa ang kapitan at may dalang masamang balita. Tata Pulyon, may mga balitang ang mga karatig baryo ay inuubos na. Sabi nila, isang hukbo ng mga aswang ang bumababa mula sa bundok. Ulat ni Kapitan Tiago. Inaasahan ko na yan, Kapitan. Ang pagkamatay ni Manding ay naging mitya ng kanilang galit. Ano dapat nating gawin? Ang mga tao ay nagsisimula ng matakot muli. Ayaw na nilang lumabas sa kahit sa umaga. Sabihin mo sa kanila, huwag silang matakot. Hanggat ang bawat pintuan ay may krus na gawa sa palapa ng nyog na binindisyonan, hindi sila makakapasok. Bili ni Tata Pulyon. Ngunit alam ni Tata Pulyon na hindi sapat ang depensa lamang. Kailangan nilang umatake bago pa makarating ang hukbo sa Sitio Maligaya. Kapitan, ihanda mo ang mga pinakamatatapang na lalaki. Pupunta tayo sa paanan ng bundok. Utos ni Tata Pulyon. Ngunit Tata Pulyon, gabi na. Mapanganib sa labas. Iyon ang mas mabuti. Doon natin sila mahuhuli kapag sila ay naghahanda. Mariing sabi ni Tata Pulyon habang sinusukbit ang kanyang sinturon at bitbit ang kanyang bote ng tuba. Sa gitna ng gabi, isang grupo ng kalalakihan ang naglakad patungo sa kagubatan. Pinangungunahan sila ni Tata Pulyon na pasuray-suray din kung maglakad. Ngunit ang bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang itim na tela na nakatali sa noo. Isang proteksyon na ibinigay ng albularyo. Habang papalapit sila sa paanan ng bundok, naramdaman nila ang bigat ng hangin. Tila ba libu-libong mata ang nakatingin sa kanila mula sa mga puno. Huminto kayo. Utos ni Tata Pulyon. Naglaba si Tata Pulyon ng isang maliit na kampana na gawa sa pilak. Pinatunog niya ito ng 3 beses. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, na tila ba naging hudyat ng isang labanan. Biglang naglabasan ang mga aswang, hindi lamang 10 o 20, kundi halos 100 piraso. Iba't ibang anyo, may mga mukhang unggoy, may mga asong higante, at may mga lumilipad na nilalang na ang mga pakpak ay parang balat ng paniki. Mga taga-Sitio Maligaya, ngayon nyo ipakita ang inyong tapang. Huwag kayong bibitiw sa inyong mga sandata. Sigaw ng albularyo. Nagsimula ang isang madugong labanan sa paanan ng bundok. Ang mga taga-baryo ay gumamit ng kanilang mga itak na pinahiran ng langis ni Tata Pulyon. Sa bawat hiwa, ang mga aswang ay sumisigaw sa sobrang sakit dahil ang bakal ay tila nagiging apoy sa kanilang balat. Si Tata Pulyon naman ay hinarap ang 3 malalaking aswang na tila mga bantay ng bundok. Tila hindi siya gumagamit ng sandata, kung ang kanyang mga kamay lamang na puno ng mga sulat ng orasyon. Sa bawat hampas ko, kayo ay magiging alikabok. Sabi ni Tata Pulyon habang mabilis na tinatapik ang noo ng mga aswang na sumusugod sa kanya. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban, ngunit sa gitna ng labanan, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa taas ng bundok. Ang higanteng nilalang ay bumaba, ang hari ng mga aswang. Ito ay may taas na 10 talampakan, may mga sungay at ang balat ay kasing tigas ng bato. Pulyon, ikaw na naman. Ang dumadagundong na boses ng hari. Ako nga, hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon ay gutom ka pa rin sa laman ng tao. Ngayong gabi, ang iyong dugo ang aking iinumin. Sigaw ng hari na sumugod kay Tata Pulyon. Ang bawat hakbang niya ay yumayanig sa lupa.
Sinubukan niyang harangin ng mga taga-baryo, ngunit sa isang kumpas lang ng kanyang kamay ay tumilapon ang mga ito. Si Tata Pulyon lamang ang nananatiling nakatayo sa harap ng higante. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo, tanda. Hindi sumagot si Tata Pulyon. Sa halip, ibinuhos niya ang buong bote ng alak sa kanyang sarili. Ang alak ay tila naging isang baluti na kumikinang sa dilim. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang aklat at binuksan sa pinakahuling pahina. Demonyo, ang huling pahinang ito ay sinulat para sa iyo. Ang orasyon ng 7 arkanghel. Mahinahon ngunit makapangyarihang sabi ni Tata Pulyon. Nagsimulang magdasal si Tata Pulyon sa isang wikang tila hindi galing sa mundong ito. Ang langit ay biglang nagliwanag at ang mga ulap ay naghiwalay kahit hating gabi. Isang sinag ng liwanag ang tumama kay Tata Pulyon at mula sa kanyang likuran ay tila may lumitaw na mga anino ng malalaking pakpak na kulay puti. Hindi maaari ito! Sigaw ng hari ng mga aswang habang sinusubukang takpan ng kanyang mga mata. Tapos na ang iyong paghahari. Bumalik ka na sa kadiliman kung saan ka nanggaling. Sigaw ni Tata Pulyon. Itinutok ni Tata Pulyon ang kanyang palad. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito na tumama diretso sa puso ng nilalang. Ang hari ay nagsimulang matunaw. Ang kanyang katawan ay nagiging itim na usok hanggang sa wala nang matira kundi kanyang mga sungay na bumaon sa lupa. Nang makitang wala na ang kanilang hari, ang lahat ng natitirang aswang ay nagsitakbo paitaas ng bundok, nagtago sa pinakamalalim na bahagi ng mga kuweba. Nanahimik ang buong kagubatan. Ang mga taga-baryo ay dahan-dahang tumayo. Ang ilan ay may mga sugat, ngunit buhay lahat. Tumingin sila kay Tata Pulyon na ngayon ay nakaluhod sa lupa. Mukhang pagod na pagod. Tata Pulyon, natalo natin sila. Ang sabi ng isa sa mga kasama nila. Tumingala si Tata Pulyon at ngumiti ng bahagya. Para sa ngayon. Oo, para sa ngayon. Tinulungan ng mga lalaki si Tata Pulyon na makatayo. Kahit na nanalo sila, alam ng matanda na ang kanyang misyon ay hindi pa lubos na tapos. Habang may kasamaan sa mundo, kailangan ng mga taong tulad niya na maging bantay. Pagbalik nila sa Sitio Maligaya, sinalubong sila ng mga hiyaw ng kagalakan. Ang mga nanay ay niyakap ang kanilang mga anak na binata at ang mga matatanda ay nagpasalamat sa may kapal. Si Tata Pulyon naman ay dumiretso sa kanyang dampa. Naupo siya sa kanyang tumba-tumba at kinuha ang bagong bote ng tuba. Tata Pulyon. Tawag ni Cardo sa labas ng dampa. May dala po kaming pagkain at maraming alak bilang pasasalamat po. Iwan mo na lang dyan sa pintuan, Cardo. Gusto ko munang magpahinga. Sagot ni Tata Pulyon habang iniinom niya ang alak na nasa kanyang kamay. Bahagya itong nanginig. Alam niyang ang bawat paggamit niya ng orasyon ay may kapalit na lakas mula sa kanyang sariling buhay. Ngunit para sa kanya, ito ay isang maliit na sakripisyo para sa kaligtasan ng marami. Lumipas ang mga buwan at naging maayos ang pamumuhay ng Sitio Maligaya. Ang kwento tungkol sa lasinggong albularyo ay kumalat sa buong Capiz at maging sa karating ng mga lalawigan. Maraming mga tao ang pumupunta kay Tata Pulyon upang magpagamot o humingi ng tulong laban sa mga kababalaghan. Ngunit isang araw, habang ang araw ay malapit ng lumubog, isang estranghero ang dumayo sa baryo. Ang lalaking ito ay nakasuot ng itim na Amerikana at may dalang isang lumang maleta. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Saan ko matatagpuan ng albularyo si Pulyon? Tanong ng isang estranghero sa isang bata sa daan. Itinuro ng bata ang dampa ni Tata Pulyon sa dulo ng baryo. Naglakad ang lalaki ng dahan-dahan na tila hindi tumatama ang kanyang mga paa sa lupa. Si Tata Pulyon naman,
kasalukuyang naglilinis ng kanyang mga gamit, ay biglang napatigil. Naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na papalapit sa kanyang dampa. Hindi ito gaya ng mga aswang na kanyang kinalaban noon. Ang enerhiyang ito ay mas matanda at mas malakas. Tuloy ka, hindi mo na kailangan kumatok pa. Pulyon, matagal na kitang hinahanap. Ang sabi ng lalaki sa isang malamig na tinig. Sino ka at anong kailangan mo sa akin? Ako si Mateo mula sa bayan ng Siquijor. Nagpunta ako dito hindi upang makipag-away, kundi upang magdala ng babala. Babala tungkol sa ano? Ang mga aswang na kinalaban mo ay bahagi lamang ng isang malaking plano. May isang pwersa na nagbubuklod sa lahat ng mga masasamang nilalang sa Pilipinas. At ikaw, Pulyon, ang nasa taas ng kanilang listahan na kailangang alisin. Ganun ba? Hayaan mo silang pumarito. Alam nila kung saan ako makikita. Hindi mo naiintindihan, Pulyon. Hindi lang sila basta-basta susugod. Gagamitin nila ang mga taong mahal mo sa baryong ito laban sa'yo. Napaisip si Tata Pulyon. Alam niyang ito ang pinakamahirap na laban. Ang laban kung saan ang mga inosente ang madadamay. Ganun ba? Anong mamumungkahi mo, Mateo? Ang tanong naman ng matanda. Kailangan mo lumisa sa Sitio Maligaya. Sumama ka sa akin sa Siquijor. Doon natin sila haharapin sa isang lugar na mas pabor sa atin. Alok ni Mateo. At tumingin si Tata Pulyon sa labas ng kanyang bintana. Nakita niya ang mga mata na naglalaro at mga taga-baryo na masayang nag-uusap. Hindi niya kayang iwan ang mga ito. Ngunit alam niya na kung mananatili siya, mas lalo silang mapapahamak. Bigyan mo ko ng isang gabi upang mag-isip. Sabi ni Tata Pulyon. Nang gabing yon, hindi uminom si Tata Pulyon. Nanatili siyang gising at nanalangin. Kinausap niya ang mga espiritu ng kalikasan at humingi ng gabay. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang isang madilim na ulap na lumalamon sa buong bansa at siya ang tanging liwanag na natitira. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nag-iwan si Tata Pulyon ng isang sulat para kay Cardo at sa mga taga-baryo. Sa sulat na iyon, tinuro niya ang huling mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang Sitio Maligaya kahit wala siya. Dala ang kanyang maliit na sisidlan at ang kanyang bote ng alak. Lumabas si Tata Pulyon ng kanyang dampa. Naghihintay sa kanya si Mateo sa labas ng baryo. Handa na ako. Mabuti, mahaba ang ating lalakbayin, sagot ni Mateo. Habang naglalakad palayo si Tata Pulyon, lumingon siya sa huling pagkakataon sa Sitio Maligaya. Alam niyang balang araw ay babalik siya. Ngunit sa ngayon, ang lasinggong albularyo ay may mas malaking misyon na dapat gampanan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Naglakbay ang dalawa patungo sa Pantalan. Sa bawat bayan na kanilang dinadaanan, may mga nararamdaman silang presensya ng kadiliman. Ngunit sa isang tingin lang ni Tata Pulyon, ang mga ito ay tumatabi. Pagdating sa Iloilo, sumakay sila ng isang lumang barko patungo sa timog. Ang dagat ay maalon at ang langit ay abo. Mateo, sabihin mo sa akin ang tungkol sa pwersang ito. Sino ang namumuno sa kanila? Ang tawag sa kanila ay Anino. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na anyo. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa takot at galit ng mga tao. Noong taong 1970, sa panahong ito nagkagulo ang mga bansa, lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Paliwanag ni Mateo. Kung gayon, hindi lang mga aswang ang ating kalaban, kundi ang mismong kadiliman sa puso ng mga tao. Eksakto, Pulyon. Kaya kailangan ng iyong kaalaman sa mga lihim na aral. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano gamitin ang liwanag upang labanan ang ganitong uri ng kadiliman. Sabi ni Mateo. Habang nasa barko, isang gabi ay biglang tumigil ang makina nito sa gitna ng dagat. Ang lahat ng pasahero ay nagpanik. Ang tubig sa paligid ng barko
ay nagsimulang kumulo at lumitaw ang dambuhalang galamay ng isang bakunawa. Ang bakunawa ay sumisigaw ng napakalakas, isang tunog na kayang magbasag ng salamin. Ang mga pasahero ay nagsimulang magdasal at umiyak. Tatapulyon, hindi natin ito kayang patayin dito. Masyadong malaki ang pinsala sa barko kung lalaban tayo ng todo. Paalala ni Mateo. Hindi ko ito papatayin, Mateo. Pakakalmahin ko lang. Sagot ng matanda. Tumayo si Tata Pulyon sa harap ng barko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumigkas ng isang orasyon para sa dagat. Ang kanyang tinig ay naging kasing lakas ng alon. O Haring Bakunawa, hindi kami ang iyong kaaway. Kami ay mga manlalakbay na may banal na misyon. Pinapatahimik kita sa ngalan ng kapayapaan. Ang sigaw ni Tata Pulyon. Isang milagro ang nangyari. Ang bakunawa na kanina ay napakabangis ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata na kasing laki ng mga gulong ay tumitig kay Tata Pulyon. Tila may naiintindihan ang nilalang sa sinabi ng albularyo. Dahan-dahang lumubog ang bakunawa sa ilalim ng dagat. Muling gumawa ang makina ng barko. Kamangha-mangha, Tata Pulyon. Hindi ko akalain na pati ang mga ganyang nilalang sa dagat ay susunod sa iyo. Bilib na sabi ni Mateo. Lahat ng nilalang ay may pinanggalingan, Mateo. Kailangan mo lang malaman ang kanilang tunay na pangalan upang sila ay makontrol. Sagot ni Tata Pulyon bago muling uminom ng alak. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, nakarating din sila sa isang isla ng Sikyora. Ang isla ay tila may sariling mundo. Ang hangin ay amoy insenso at ang mga puno ay tila bumubulong sa mga dumadaan. Welcome sa aking tahanan, Tata Pulyon. Sabi ni Mateo habang binabagtas nila ang isang masukal na daan patungo sa isang kuweba sa gitna ng isla. Sa loob ng kuweba, marami pang mga albularyo at mga mambabarang ang nagtitipon. Lahat sila ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang ilan ay eksperto sa mga halamang gamot, ang ilan naman sa mga sumpa. Mga kasama ko, narito na si Pulyon ng Kapis. Pagpapakilala ni Mateo. Lahat ng mga naroroon ay tumingin kay Tata Pulyon. Ang ilan ay may paghanga, ang ilan naman ay may pagdududa dahil sa anyo ng matanda na mukhang lasenggo. Teka, ito bang sinasabi mong magliligtas sa atin? Isang matandang amoy alak. Ang pangungutya ng isang mambabarang na nagngangalang Gardo. Hindi sumagot si Tata Pulyon. Lumapit siya sa isang lamesa kung saan may isang baso ng tubig. Hinawakan niya ang baso at sa isang iglap, ang tubig ay naging alak. Pagkatapos, ang alak ay naging apoy na hindi napapaso ang kanyang kamay. Ang anyo ay madalas na nakakalinlang, Gardo. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa itsura, kundi sa ilalim ng iyong ugnayan sa may kapal at kalikasan. Sabi ni Tata Pulyon. Napatahimik si Gardo at ang iba pang mga nagdududa. Alam nilang hindi biro ang kakayahang ipinakita ng matanda. Ngayon narito na ang lahat. Kailangan natin pag-usapan ang plano. Simula ni Mateo. Ang nilalang ay nagtitipon ng kanyang puwersa sa bundok Banahaw. Balak niyang sakupin ang puso ng Luzon at mula doon ay ikakalat ang kadiliman. Kung gayon, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangan nating magtungo sa Banahaw. Sabi ni Tata Pulyon. Ngunit Tata Pulyon, marami silang bantay. Ang lahat ng daan patungo sa bundok ay binabantayan ng mga aswang, tikbalang at mga kapre na nasa ilalim ng kontrol ng anino. Gagamit tayo ng iba't ibang ruta. Maghiwa-hiwalay tayo upang malito sila. Mungkahi ni Tata Pulyon. Sa sumunod na mga araw, naghanda ang grupo ng albularyo. Si Tata Pulyon ang nagsilbing pinuno sa paggawa
ng mga proteksyon at orasyon para sa lahat. Itinuro niya sa kanila ang mga lihim na dasal na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang naghahanda, isang gabi ay muling kinausap ni Tata Pulyon si Mateo. Mateo, bakit mo ako tinutulungan? Alam kong may sarili kang dahilan kung bakit mo ako hinanap. Tata Pulyon, ang aking pamilya ay pinatay ng mga aswang noon. Ako ay bata pa lamang noon. Sinumpa ko na uubusin ko sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, na-realize ko na hindi lahat ng galit ang kailangan upang manalo, kundi katarungan. At nakita ko sa iyo ang katarungang iyon, Tata Pulyon. Napatango si Tata Pulyon. Ang galit ay parang alak, Mateo. Masarap sa simula, pero nakakalasing at nakakabulag sa katagalan. Ang katarungan naman ay parang tubig, malamig, malinaw, at nagbibigay ng buhay. Dumating ang araw ng pag-alis. Ang grupo ay nahati sa tatlo. Ang unang grupo ay dadaan sa Bicol, ang ikalawa sa Mindoro, at ang ikatlong grupo sa pinamumunuan ni Tata Pulyon at Mateo ay dadaan sa Batangas patungong Quezon. Ang biyahe ay hindi naging madali. Sa bawat kanto, may mga nagmamanman ng mga kampon ng anino. Sa isang bayan sa Batangas, sinalubong sila ng isang grupo ng mga tikbalang na humaharang sa daan. Tata Pulyon, ako nang bahala dito, sabi ni Mateo habang nilalabas ang kanyang mga anting-anting. Huwag silang papatayin, Mateo. Naliligaw lang sila ng landas. Paalala ni Tata Pulyon. Ginamit ni Mateo ang kanyang bilis upang iwasan ang mga sipa ng mga tikbalang. Samantala si Tata Pulyon naman ay bumulong ng isang dasal na nagpaamo ng mga ito. Ang mga tikbalang ay tila natauhan at dahan-dahang nagsibalik sa kagubatan. Nang makarating sila sa paanan ng bundok Banahaw, naramdaman nila ang tindi na kapangyarihan ng mga anino. Ang bundok na dati ay sagrado at puno ng liwanag ay balot ngayon ng itim na ulap. Ngayon narito na tayo. Sabi ni Tata Pulyon habang tinititigan ang rurok ng bundok. Sama-sama tayo, Tata Pulyon, sabi ni Cardo na sorpresang sumunod pala mula sa kapis kasama ang ilang matatapang na taga-baryo. Oh, Cardo, bakit ka nandito? Gulat na tanong ng matanda. Hindi namin kayo pababayaan, Tata Pulyon. Ang Sitio Maligaya ay may utang na buhay sa inyo. Ngayon kami naman ang tutulong sa inyo, sabi ni Cardo. Napangiti si Tata Pulyon. Sige, Cardo, ngunit mag-iingat kayo. Ang kalaban natin ngayon ay hindi lang basta aswang. Nagsimula ang bawat pag-akyat sa bundok. Ang bawat hakbang ay puno ng panganiba. May mga patibong nagawa sa itim na mahika at may mga nilalang na hindi mo akalaing umiiral. Ngunit dahil sa gabay ni Tata Pulyon, unti-unti silang nakalapit sa tuktok. Sa gitna ng kagubatan, nakatagpo nila ang grupo ng mga manananggal na pinamumunuan ng isang lalaking aswang. Ito ang asawa ni Manding. Pulyon, ibibigay mo sa akin ang iyong ulo. Sigaw nito. Sumunod ka na sa iyong asawa. Huwag mo nang dagdagan ang iyong kasalanan. Sagot ni Tata Pulyon habang hinahanda ang kanyang huling bote ng alak. Nagsimula ang malaking labanan. Ang mga taga-baryo at ang mga albularyo ay nagtulungan upang harapin ang mga aswang. Si Tata Pulyon naman ay nakipagtuos sa asawa ni Manding. Ang labanang ito ay mas matindi kaysa sa Sitio Maligaya. Ang asawa ni Manding ay may hawak na itim na espada na gawa sa buto ng tao. Ang bawat kumpas nito ay naglalabas ng itim na apoy. Hindi ka mananalo sa akin, Pulyon. May nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan galing sa kadiliman ay lagi may hangganan. Sagot ng albularyo habang ginagamit ang kanyang sinturon upang harapin ang espada. Sa isang pagkakataon nasugatan si Tata Pulyon
sa may balikat. Ang itim na apoy ay nagsimulang kumalat sa kanyang braso, ngunit hindi siya sumuko. Uminom siya ng isang lagok ng alak at binuga ito sa kanyang sugat. Ang apoy ay agad na namatay at ang sugat ay mabilis na naghilom. Aba, paano mo nagawa yun? Dahil ang alak na ito ay hindi lang basta inumin. Ito ay simbolo ng aking pananampalataya at determinasyon. Sagot ng albularyo. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak ni Tata Pulyon ng asawa ni Manding patungo sa isang malaking puno. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang aklat at binigkas ang pinakamalakas na orasyon ng pagpuksa. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap. Ang asawa ni Manding at ang kanyang mga kasama ay tuluyang naglaho. Naging abo na tinangay ng hangin. Ayos lang po ba kayo, Tata Pulyon? Tanong ni Cardo habang inaalalayan ang matanda. Ayos lang ako, Cardo. Malapit na tayo. Nararamdaman ko na ang anino. Sabi ng albularyo habang nakatingin sa pinakatuktok ng bundok. Pagdating nila sa tuktok, nakita nila ang isang madilim na figura na nakatayo sa gitna ng isang altar. Ang anino ay walang muka. Tila ba isa lamang itong tumpok ng maitim na usok na may hugis tao. Pulyon, ang lasinggong albularyo. Ang sabi ng anino sa isang tinig na tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Ito na ang huli mong gabi. Sabi ng matanda habang tinataas ang kanyang krus na kamagong. Akala mo ba ay kaya mo kong talunin sa iyong mga dasal? Ako ang lahat ng kinatatakutan ninyo. Ako ang kamatayan. Ako ang sakit. At ako ang kawalan ng pag-asa. Sabi ng anino habang lalong lumalaki ang kanyang anyo. Nagsimulang umataki ang nilalanga. Ang buong paligid ay naging sobrang dilima na kahit ang mga sulo ay nagkandamatay-matay. Ang mga kasama ni Tata Pulyon ay nagsimulang makaramdam ng matinding takot at paghihina. Huwag kayong bibigay. Ang takot ang magpapakain sa kanya. Sigaw ng matanda. Sinubukan ni Tata Pulyon na gumamit ng orasyon, ngunit tila hindi ito gumagana. Ang anino ay sobrang lakas na kaya niyang sipsipin ang anumang liwanag na lumalabas. Pulyon, sumuko ka na. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng kapangyarihan na higit pa sa iyong iniisip. Alok ng anino. Napangiti si Tata Pulyon sa gitna ng kadiliman. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsuko, kundi sa pagtitiis. Biglang kinuha ni Tata Pulyon ang kanyang bote ng alak at uminom ng napakarami. Pagkatapos, ibinigay niya ang bote kay Cardo. Cardo, sa huling pagkakataon magtiwala ka sa akin. Sabuyan mo ko ng alak kapag binigay ko ang hudyat. Ang bulong ni Tata Pulyon. Lumapit si Tata Pulyon sa anino. Hinayaan niyang balutin siya ng itim na usok. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila pinipilipit ng matinding puwersa. Ngayon na, Cardo! Sigaw ni Tata Pulyon. Isinaboy ni Cardo ang lahat ng natitirang alak kay Tata Pulyon. Sa pagdapo ng alak sa katawan ng albularyo, nagsimulang bumigkas si Tata Pulyon ng isang orasyon na hindi pa naririnig ng sino man. Ito ang orasyon ng kaluluwa. Isang dasal na nanggagaling sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Ang katawan ni Tata Pulyon ay biglang nagliyab. Hindi ng itim na apoy, kundi ng isang purong puting apoy. Ang apoy na ito ay kumalat sa anino. Ang kadiliman ay nagsimulang mapunit at ang anino ay sumisigaw sa matinding sakit. Hindi! Ang sigaw ng anino habang ito ay tuluyang sumabog at maglaho sa hangin. Kasabay ng pagkawala nito, ang mga ulap sa bundok Banahaw ay napawi. Ang liwanag ng buwan ay muling tumama sa tuktok ng bundok na nagbibigay ng isang mapayapang pakiramdam. Bumalik si Tata Pulyon sa lupa. Walang malay, mabilis siyang nilapitan ni Cardo at Mateo. Tata Pulyon! Tata Pulyon!
Ang tawag ni Cardo habang sinusubukang gisingin ang matanda. Dahan-dahang iminulat ni Tata Pulyon ang kanyang mga mata. May alak pa ba? Ang mahinang tanong niya na sinundan ng maliit na ngiti. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Buhay si Tata Pulyon, ngunit alam nilang ang kanyang katawan ay sobrang nanghina dahil sa tindi ng labanan. Salamat sa Diyos, Tata Pulyon, at tapos na ang lahat. Sabi ni Mateo habang nakatingin sa payapang langit. Hindi pa ito ang dulo, Mateo. Marami pang nilalang na nagtatago sa kadiliman. Ngunit sa ngayon, tayo muna ay magdiwang. Ang sabi ng matanda. Bumaba ang grupo mula sa bundok Banahaw na may dalang tagumpay. Ang mga balita tungkol sa pagkagapi ng anino ay kumalat sa buong bansa. Maraming mga aswang at masasamang espiritu ang nagsipagtago muli sa takot kay Tata Pulyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya si Tata Pulyon na bumalik sa Sitio Maligaya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Kasama niya na si Mateo at si Cardo na nagpasya ring mag-aral ng mga lihim na kaalaman sa ilalim ng pagtuturo ng albularyo. Tata Pulyon, kailan niyo ba ituturo sa akin yung orasyong ginamit niyo sa anino? Tanong ni Cardo habang naglalakad sila pauwi. Sa tamang panahon, Cardo. Sa ngayon, kailangan mo munang matutunang uminom ng tuba nang hindi nalalasing. Nakangiting biro ng matanda. Natawa ang lahat. Ang Sitio Maligaya ay muling naging tahimik at masayang baryo. Ang dampa ni Tata Pulyon ay naging bukas para sa sino mang nangangailangan ng tulong. Isang gabi, habang nakaupo ang tatlo sa balkonahe, may narinig silang isang mahinang kaluskos sa damuhan. Agad na naging alerto si Mateo at Cardo. Ngunit itinaas ni Tata Pulyon ang kanyang kamay. Huwag kayong mag-alala. Isang ligaw na kaluluwa lang yon na naghahanap ng daan. Sabi ni Tata Pulyon. Kumuha siya ng isang baso ng alak at binuhos ito sa lupa. Uminom ka at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang kaluskos ay biglang nawala at sa isang malamig na hangin ang umihip na tila nagpapasalamat. Doon natapos ang isang kabanata ng buhay ni Tata Pulyon, ang lasenggong albularyo. Marami pa silang haharaping kababalaghan, ngunit hanggat may liwanag sa kanilang mga puso at alak sa kanilang mga bote, alam nilang walang kadiliman na hindi nila kayang talunin. Ngunit sa malayo, sa isang hindi pa natutuklasang kuweba sa Mindanao, isang paris ng mapupulang mga mata ang muling nagbukas. Ang pagkatalo ng anino ay simula pa lamang ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang ng gabi. Sa ngayon, ang baryo ay payapa. Ang mga tao ay natutulog ng mahimbing. Alam na may isang matandang lasenggo na laging nagbabantay sa kanila sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Tata Pulyon ay magpapatuloy dahil ang kababalaghan sa Pilipinas ay walang katapusan. Sa bawat kanto, sa bawat puno, at sa bawat madilim na kalsada, lagi may nakatagong lihim na naghihintay na mabunyag. At si Tata Pulyon, kasama ang kanyang aklat, ang kanyang mga orasyon at ang kanyang bote ng alak, ang mananatiling huling depensa ng mga tao laban sa mga aswang sa baryo.